Sobrang malas ko naman. Muntik na akong mamatay rito. Ay, mag-ingat po kayo, mahal na prinsipe. Ikaw. Dumating na ang saklolo. Sugod. Gusto mo pa bang kumain ng bala? Lan Shanquan. Sino kayo? Lan Shanquan, bakit ka tinutugis? Bakit ka tinutugis, Lan Shanquan? Ikaw. Sino ka? Manggagamot na hukbo. Ako si Zhao Zun, ang Prinsipe Xiaoyao. Sila ang aking mga personal na bantay, sina Ping Chuan at Xiao Zhengfei. Kayo. Hindi kaya kayo ang mga sinasabing multo? Ano ang ipiyaw? Lapastangan. Ano ang ginagawa mo? Wala lang. Sinusubukan ko lang kung buhay kayong tao. Yenan, totoo nga ang pakiramdam kapag hinahawakan. Nag-time travel ang isang mahusay na tenyente at doktor ng Special Forces. Nanood ako ng napakaraming palabas tungkol sa agawan ng kapangyarihan sa palasyo. Pero hindi man lang ako naging reyna o mayaman na binibini. Kundi napadpad dito sa gitna ng kagubatan. Gusto ba ng langit na makipaglaban ako sa masukal na lugar na ito? Anong dinastya po ito? Nasaan tayo? Ika-6 na taon ng Dajing. Beiguan. Naku, may laso ng espada. Nalason siya. Tulungan niyo akong hawakan siya. Bantayan mo siya. Tawagin mo ako kapag naubos na ang likido. Binibini, napakahusay at kahanga-hanga ng iyong kakayahan sa paggamot. Sino po kaya ang nagturo sa inyo? Sa Universidad ng Medisina. Manggagamot ako ng hukbo sa aking bayan. Ibang-iba ang paraan ng pagliligtas mo kumpara sa mga manggagamot sa aming kampo. At tingnan mo rin itong sasakyang pang-medikal na gawa sa bakal. Mula sa ang bansa ang isang manggagamot na napakalakas ng kakayahan. Mabait pa rin sa akin ang langit. Pinapunta ako rito para iligtas ang isang gwapong lalaki. Ang lalaking ito. Ano kaya ang mga pinagdaanan niya? Binibini, napakabisa po ng iyong gamot. Hindi na ganoon kaitim ang mga labi ni Ping Chuan. Sige na, isuot mo na ang iyong damit. Ding, pagbati sa host, matagumpay ang iyong pagliligtas. Gantimpala ng sistema, 1,000 tile ng ginto. Kailangan lamang ng 10 tile para mabuksan ang tindahan ng sistema. Ano namang kalokohan ito? May sistema pa talaga. Hindi pa po namin alam ang pangalan ng aming tagapagligtas. Magsalita ka lang, huwag kang lumuhod. Ako si Han Li. Lei na ang ibig sabihin ay usbong ng bulaklak. Kaya pala, binibining Han. Saan po ba ang inyong bayan, binibini? Huwag siya. Hindi niyo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit kayo tinutugis? Hayaan mong ako na ang magpaliwanag. Gising ka na pala. Ano ang pakiramdam mo? Mas malakas ang aking katawan kaysa kay Ping Chuan. Ang hilagang bahagi ng dinastyang Dajing ay may hangganan sa Alaturks at estado ng Mongolia. Ang lungsod ng Yong'an at lungsod ng Ling'an ang mga daanan sa hilaga. Pinamumunuan ko ang 100,000 sundalo para magbantay rito. Namumuhay ang mga Turkong ala sa pamamagitan ng pagpapastol. Kulang sila sa pagkain at kasuotan. Noong mga nakaraang taon, pumupunta sila sa timog para manggulo pagkatapos ng ani sa taglagas. Ngayong taglamig, nagtipon muli sila ng malaking hukbo para salakayin ang lungsod ng Yong'an. Kulang ang inyong mga sundalo. Kaya kayo natalo. Ang 50,000 sundalo sa lungsod ng Ling'an ay kailangan pang magbantay laban sa ala at estado ng Meng. Sapat na ang 50,000 sundalo sa lungsod ng Yong'an para lumaban. Ang problema ay ang mga supply ng pagkain.
Ang mga rasyon noong nakaraang buwan ay dapat na inilaan ng kagawaran ng digmaan. Ngunit pagkatapos ng huling malaking digmaan, kakaunti na lang ang natitirang rasyon. Kung walang labanan, tatagal ito ng kalahating buwan. Ngunit kung magsisimula ang labanan, aabot lamang ito ng 5 araw. Wala pa ring balita tungkol sa mga rasyon mula sa palasyo. Hindi muna natin maaaring galawin ang mga rasyon ng lungsod ng Ling'an. Naghihintay din ang lungsod ng Ling'an sa rasyon para sa susunod na buwan. Ngunit dahil wala nang magawa, naglaan ako ng kaunti. Kahit gawin pa itong lugaw, makakatulong pa rin itong tumagal ng ilang araw. Ayaw ko ring malaman ng mga espiya ng ala at ng mga kaalyadong bansa na ang prinsipeng ito ay wala sa lungsod ng Ling'an. Kaya nagpalit kami ng baluti ng mga personal na bantay. At nagsama lamang ng 20 personal na bantay. Bago mag-umaga, tahimik kaming umalis dala ang mga rasyon. Binibining Han, mayroon bang makakain? Meron. Ano ito, napakabango naman. Noong una, nagpasya kaming dumaan sa pangunahing daan. Ngunit nang dumaan kami sa bundokyin, may isang bantay na nagmungkahi na dumaan sa tulay na bakal dahil makakatipid ito ng kalahati ng oras. Dahil nagmamadali ako, kaya sumang-ayon ako. Ang tulay na bakal na iyon ay makipot at mahaba. 2 tao lamang ang kasya ng magkatabi. Pinangunahan kami ng mahal na prinsipe kasama ang 10 tao sa unahan. At ligtas na nakatawid. Ngunit nang makarating ang mga kabayong may dalang rasyon sa gitna ng tulay, bigla itong naputol. Nahulog ang lahat ng kabayo at rasyon sa bangin. Naghahanap kami ng daan para makabalik. Ngunit hindi pa kami nakakalayo. Biglang sumugod ang daan-daang mananambang na tudyo mula sa kabubatan. Parang pakiramdam ko may traidor sa mga bantay mo. Naisip na agad iyan ng prinsipeng ito nang maputol ang tulay. Ngunit dahil naputol ang tulay, maaari ko lamang itong asikasuhin pagbalik natin. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin, Binibining Han. Tandaan ka ng prinsipeng ito. Hanggang sa muli nating pagkikita. Napakabihasa ng iyong kakayahan sa paggamot, Binibining Han. Nais mo bang maglingkod sa ilalim ng aking pamumuno? Talaga ba? Ngunit sa kampo ng hukbo, hindi ba bawal ang mga babae sa kampo? Ako na ang bahala riyan. Mahal na prinsipe. Dahil ako na ang manggagamot sa ilalim ng iyong hukbo. Ihahatid ko na kayo sa labanan gamit ang aking sasakyan. May kaunti pa akong pagkain sa loob ng aking sasakyan. Baka makatulong ito sa oras ng pangangailangan. Totoo ba ang iyong sinasabi? Binibini, talaga bang mayroon kang pagkain? Puntahan na natin ito ngayon din. Kaya mo pa ba? Ayos lang ako, huwag mo akong alalahanin. Anong sinasabi mong Manny? Iisa lang. Isang kawal lang ng kalaban ang nakapatay sa 5 o 6 sa atin. At kayong mga walang silbi ay umurong ng hindi man lang lumalaban. General, hindi po ako nangangahas na magsinungaling. Puno ng dumi ang mukha ng taong iyon. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha. Tahimik niyang pinatay ang ating mga tauhan. Mayroon ding isang malaki at kakaibang kahon sa likod niya. Hindi namin alam kung gaano pa karaming money ang nasa loob nito. Mag-utos ka agad. Umatras na ang lahat. Bilis. Ano ang nangyayari rito? Mukhang hindi naman sila nakikipaglaban. General Ma, ano ang nangyayari? Tapos na ang labanan. Pinunong Xiao, nakarating na pala kayo. Hindi rin namin alam. Napakabigat ng labanan kanina. Ngunit bigla na lang umatras ang mga tudyo ng walang dahilan. Tunay na matapang. Nagbibigay galang po ang general na ito sa mahal na general. Mahal na prinsipe, bakit po kayo nasugatan? Binabati kita, host, sa matagumpay na pagtulong sa pagpapaurong ng hukbo. Ang iyong gantimpala ay isang mapa ng mga deposito ng mineral sa dinastyang Dajing. May kinalaman din ba sa akin ang pag-atras ng mga tudyo? Habang pauwi kami, tinambangan at hinabol kami ng mga kaaway. Nalason si Pinchuan. Nasugatan ng pana ng kaaway ang aking binti. Si Binibining Han ang nagligtas sa amin. Maraming salamat, Binibining Han, sa paggamot sa general. Huwag na po kayong mag-atubili, general. Mayroon pa akong natitirang pagkain sa aking karwahe na maaaring ipamahagi bilang supply sa kampo ng hukbo. Kapitan.
Macheng, maaari mo bang isama ang mga kapatid upang tulungan akong magbuhat ng ilang bagay? Walang problema. Iutos niyo lang po, Binibininghan. Susundin po namin kayo. Ano po ang kailangang buhatin? Sandali lang po. Pinunong Xiao, ano po ang bagay na yon? Paano po kayo nakalabas mula roon? Iyon ba? Isang karwahe na tumatakbo nang hindi hinihila ng kabayo. Napakabilis tumakbo niyan. At hindi pa kailangang pakainin ng damo. Hayaan mong ipaliwanag sa iyo ni Binibininghan mamaya. Ang tawag sa bagay na ito ay ambulansya. Mabuti na lang at mayroon akong sistema. Kaya kong lutasin ang problema sa kakulangan ng mga supply ng gamot ngayon. Malaking halaga ng pilak ang nagasto sa pagbili ng mga pagkain at damo. At karamihan sa mga sugatan sa kampo ay may mga sugat mula sa espada at kutsilyo. Ang pinakakailangan ngayon ay alkohol, mga kagamitan sa pananahi ng sugat, at mga pangdisinpekta. Hindi praktikal na bigyan ng swero at anti-inflammatory ang lahat. Kaya maaari lamang itong unahin para sa mga malubhang sugatan. Sa ngayon, bukod sa isang mapa ng minahan, wala akong kahit isang kusing. Nagpadala na ako ng mga tao upang bumili ng alak kanina. At pagkatapos nito, maaari kong turuan mismo ang mga sundalo na mag-distill para makagawa ng purong alkohol. Masyadong atrasado ang medisina sa panahong ito. Kaya napakataas ng antas ng kamatayan dahil sa impeksyon sa sugat. Tanging ang pagpapalaganap ng paggamit ng alkohol para sa disimpeksyon ang makakapagpababa ng malaki sa antas ng kamatayan ng mga sugatang sundalo. At may iwasan ang labis na pag-asa sa sistema para sa mga supply. Pagbati sa host, matagumpay ang pagpapalit. Automatiko nang nailagay ang mga supply sa loob ng ambulansya. Macheng, halika rito. Ang mga ito ay mga gamot na makakapagligtas ng buhay. Pakiusap, dalhin niyo ito ng mga kasamahan mo sa kampo ng mga sugatang sundalo. Bilis-bilisan niyo. Naghihintay ng lunas ang mga malubhang sugatan. Bakit nakatunganga pa kayo riyan? Bilis, tulong sa pagbubuhat. Inaasam ng mga sugatan ang mga gamot na ito para mabuhay. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Huwag na kayong tumunganga riyan, mga kasama. Kilos na at tumulong. Dahan-dahan lang sa paghawak, ha. Ito ang mga gamot na pampaligtas buhay ni Binibininghan. Huwag niyong masisira. Ihatid na agad ito sa kampo ng mga sugatan para makapagligtas ng buhay. Pumasok na tayo. Ang daming sugatan. Mahal na prinsipe. Mukhang kailangan mo akong bigyan ng karagdagang mga katulong. CJ. Ipapaayos ko agad kay Macheng. Ang general, nandito na ang general. Naparito ang general upang bisitahin tayo. Ipinagtanggol ninyo ang hangganan ng buong giting. Kayong lahat ay mga bayani ng ating bansa. Si Binibininghan ay may pambihirang kakayahan sa panggagamot. Gagamutin niya kayo mamaya. Gagawin ko po ang aking makakaya upang mapagaling kayong lahat. Mahal na prinsipe. May balita po mula sa mga taga-Manman. Umatras na ang mga tudyo ng mahigit 100 milya. Magmanman pa. Hindi talaga humihinto ang dugo. Kung magpapatuloy ito, hindi na siya makakaligtas. Umatras kayo, bigyan niyo siya ng espasyo para makahinga, huwag kayong magkumpulan. Malubhang sugat na tumagos sa katawan. Nawalan ng labis na dugo kaya na-shock. Kailangang mapatigil agad ang pagdurugo. Linisin ang sugat at lagyan ng mahigpit na benda. Kapag naantala pa ito kahit sandali, hindi na natin siya maililigtas. Matatag na ang kanyang lagay. Palitan ang kanyang benda at gamot sa tamang oras. Hindi siya pwedeng gumawa ng mabibigat na kilos. Kapag nilagnat siya o kinapos ng hininga, tawagin mo agad ako. Napakadelikado ng nangyari kanina. Sino nang mag-aakalang maililigtas talaga siya? Bilisan mo, pumunta ka roon. Huwag kang tutulog. Ano nang masakit sa'yo? Opo, General. Gising na siya. Tawagin niyo agad ang lahat ng manggagamot ng hukbo. Pinchuan. Hayaan niyong tingnan ng matandang ito. Hinaan niyo ang boses ninyo. Nagpapahina pa ang pasyente. Kahanga-hanga. Ngayon ko lang ito nakita. Ngayon ko lang din ito narinig. Ikaw. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? May problema ba sa pasyente? Bumubuti na ang lagay ng pasyente.
Inaalagaan na siya ng ibang manggagamot. Huwag ka nang mag-alala. Kapag nakapagpahinga ka na, bumangon ka at kumain. At pagkatapos maglaan ka ng oras para sabihin sa akin kung sino ka talaga. Kayo. Anong ginagawa ninyo? Binibining mahigit 40 taon na akong nanggagamot. Ngunit ngayon lang ako nakakita ng ganito kagaling na kakayahan. Pakiusap, tanggapin niyo ako bilang inyong mag-aaral. Pakiusap, binibining tanggapin niyo kami bilang mga mag-aaral niyo. Huwag po kayong ganyan. Tumayo na po kayo. Lolo sa tanda ninyong iyan. Gugustuhin niyong maging guro ang isang batang tulad ko. Baka malasin ako niyan. Walang pinipiling edad ang sining ng paggagamot. Nailigtas ni Binibining ang kawal na sinukuan na namin. Kaya karapat dapat kayong maging guro. Hindi po ako tatayo rito. Ganito na lang. Hindi pwede ang formal na pagtanggap bilang mag-aaral. Pero maaari ko kayong turuan ng pangunahing lunas at pagdidisimpekta. Nasa sa inyo na kung gaano karami ang matututuhan nyo. Narinig ninyong lahat. Pumayag na si Binibining. Bumalik na kayo sa inyong mga gawain. Hahaha. Binibining kailan po kayo magsisimulang magturo? Ngayon na. Pero patapusin niyo muna ako sa almusal ko, pwede? Hahaha. Ang unang hakbang sa paggamot ng sugat ay ang paglilinis nito. Bagamat mabisa ang pulbos na pampatigil dugo na ginagamit ninyo noon. Pero dahil walang pagdidisimpekta, madaling maimpeksyon at mamaga ang sugat. Sa susunod, bago gamutin ang sugat, pahiran muna ng alkohol ang paligid nito para madisimpekta. Ano po ba ang alkohol na ito? Amoy matapang na alak. Parang ganoon na nga. Maaari ring gamitin ang matapang na alak bilang kapalit. Pero dapat ay nasa 70% pataas ang tapang nito. Binibining ano naman po ang likido sa loob ng makinang na botelyang iyan? Hindi nyo pa yan magagamit sa ngayon. Para iyan sa swero. Pero kung matututuhan nyo muna ang simpleng pagdidisimpekta at pagbabenda, marami kayong maililigtas na pasyenteng maaari sanang mamatay sa impeksyon. Binibining nabura po ang mga sinulat namin gamit ang uling pagkauwi namin. Maaari po bang ituro ninyong muli kung saang bahagi dapat diinan para mapatigil ang dugo? Dito sa arterya sa braso. Sa bandang loob ng gitnang bahagi ng itaas na braso. Diinan nyo ng malakas. Kailangang luwagan ito kahit isang beses kada 3 minuto. Kung hindi ay mabubulok ang bahaging ito ng katawan. Ngayon ko lang napagtanto na napakakitid pala ng aking kaalaman. Lolo huwag nyo pong maliitin ang inyong sarili. Hindi ko nga alam kung paano kumuha ng pulso tulad ninyo. Maaari tayong magpalitan ng kaalaman. Nagtuturo si Manggagamot Sakto ang dating mo, mahal na prinsipe. Maayos ang lagay ng mga sugatang sundalo. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito. Para turuan ang mga manggagamot ng hukbo ng ilang pangunahing kasanayan. Mabuting bagay iyan. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Kung ganoon, maaari mo ba akong hiraman ng ilang tao, mahal na prinsipe? Gusto kong pumunta sa kondado ng Qingshui para suriin ang merkado. Kulang sa pagkain ng hukbo. Hindi maaasahan kung aasa lang tayo sa korte ng emperador. Gusto kong tingnan kung maaari akong magtayo ng negosyo para magbigay ng pagkain sa kampo. Tungkulin ko rin naman ito bilang tagapayo ng hukbo, hindi ba? CJ. Pasamahin mo sina Ping Chuan at Xiao Zhengfei kasama ang ilang tao. Masusunod, General. Mayaman na ako. 500 tile ng ginto. At mayroon pa akong sariling espasyo. Samahan mo sila sa iba pang mga tolda para mag-inspeksyon. Kung may hindi magandang mangyari, balikan mo ako agad. May pag-uusapan lang kami ng mahal na prinsipe. Sige po, guro. Ang 10,000 kilo ng pagkain na ibinigay ko sa'yo noong isang gabi. Gaano pa karami ang natitira? Kasya na lang ito hanggang bukas. Kailan pa darating ang mga supply ng pagkain mula sa kagawaran ng digmaan? Karaniwan ay bago ang 5 ng bawat buwan. Ngunit ngayon ay hindi sigurado. Hindi natin alam kung makakarating ito sa tamang oras. Katapusan pa lang ng buwan ngayon. Kahit na dumating ito sa tamang oras, kailangan pa nating maghintay ng 5 o 6 na araw. Kakuha ko pa lang ng 500 tile ng ginto. At ng sarili kong espasyo. Akala ko ay mayaman na ako. Pero kailangang gamutin ang mga sugatang sundalo ngayon. At nagugutom ang buong hukbo. Hindi ko kayang tiisin na panoorin lamang ang mga sundalo na magdusa dahil sa kawalan ng pagkain. Naku naman, Diyos ko. Pinapunta mo ba ako rito sa nakaraan?
Para lang magkawanggawa at tumulong sa mahihirap. Ayos ka lang ba? Makakakuha ulit ako ng pagkain at mga gamot. Ngunit ano? Ang babaeng ito ay palaging nagagawa kapag ako ay lubos na. Nalulugmok sa kawalan ng pag-asa na magdala ng sorpresang babago sa lahat. Ngunit kasya lamang ito ng 5 o 6 na araw. At hindi mo maaaring sabihin sa iba na ako ang kumuha ng pagkain. Bakit? Kung gusto mo ng pagkain, huwag ka nang magtanong kung bakit. Sinabi ko naman sa iyo na ipapaliwanag ko rin kapag natapos na ang abalang panahong ito. Napakaraming lihim ang itinatago niya. Hindi ko kailangang magmadali ngayon. Hihintayin ko na lang ang araw na handa na siyang magtapat sa akin. Huwag na pala, hindi mo na kailangang sumumpa. Tandaan mo, sikreto lang nating dalawa ito. Samahan mo ako sa imbakan ng pagkain. Sikreto nating dalawa. Talagang itinuturing na niya ako bilang pinakapinagkakatiwalaang tao. Ito ang bodega kung saan nakaimbak ang mga pagkain. Mahal na prinsipe, maaaring hindi ka makapaniwala sa susunod mong makikita. Pero tandaan mo, huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Napakalaki ng bilang ng hukbo. At napakamahal ng dekalidad na pagkain. Bawas pa ang gasto sa pagbili ng mga gamot. Limitado na lang ang natitirang ginto. Kailangang isuko ang dekalidad na pagkain. At unahin ang mas mura ngunit sulit, nakakabusog, at mga pananim na maaaring itanim. Para malutas ang kakulangan sa pagkain ng buong hukbo. Diyos ko, hiningi mo ba ito sa Bodhisattva? Ang ganda naman ng iniisip mo. Binili ko ang lahat ng ito gamit ang sarili kong pera. Kung gusto mo pa ng pagkain sa susunod, kailangan mo na akong bigyan ng pilak para ibili ito. Tinulungan kitang bumili ng napakaraming bagay na ito. Butas na ang bulsa ko ngayon. Sige, sa susunod na lang. Ano? Paano kung hindi mo ako bigyan ng gantimpala? Hindi ba't mamamatay ako sa gutom dito? Maaaring magpatuloy ang host sa paggawa ng mga misyon. Karaniwan, nagtatrabaho ang host para kumita ng pera. Grabe, pwede ko bang isauli na lang ang ilan sa mga bagay na yon? Hindi ko naman talaga gusto ang mga yon. Ayos ka lang ba? Mukhang galit na galit ka. Huwag ka nang magalit. Binigyan mo ako ng napakaraming pagkain. May ibibigay rin ako sa'yo. Ano naman ang bagay na ito? Isuot mo ito sa iyong lig. Maaari kang malayang pumasok at lumabas sa aking nasasakupan. Ang lahat ng mga katulong na makakakita sa singsing na jade na ito ay dapat magbigay galang na parang ako ang nakaharap nila. Tandaan mong lagi itong dalhin sa iyong katawan. Ang lock ng pag-ibig na ito ay may kapareha. Ang isa pa ay palagi kong suot at kasama ko. Ang buong puso at isip ko ay nakatalina sa kanya. Sana lang ay mapag-isa ng bagay na ito ang ating tadhana. Naway gabayan kami ng Bodhisattva. Sana ay magkaroon ng himala ang lock ng pag-ibig na ito, upang maging payapa ang kanyang puso sa bawat taon. At manatili sa aking piling ng may malalim na pagmamahalan. Mahal na prinsipe, tingnan mo. Ito ay patatas. Ito naman ay kamote. Huwag ninyong ubusin ang dalawang uri ng pagkain ito. Magtira kayo ng bahagi nito para itanim. Mas mataas ang ani nito kaysa sa lahat ng pagkain itinatanim niyo ngayon. Patatas at kamote. Mabilis lang lumaki ang dalawang pananim na ito. Kung kayo mismo ang magtatanim nito, sa loob lang ng 1 taon, hindi na muling maubusan ng pagkain ang buong hukbo. Malamig ang klima sa Baiguan. Maaari ba itong itanim doon? Siyempre naman. Ngunit hindi ko lang alam kung maaapektuhan ang dami ng ani. Dapat ay matagal nang may dumating na balita batay sa bilis ng paglalakbay. Bakit hanggang ngayon ay wala pa ring balita? Huwag po kayong mabahala, mahal na emperador. Totoo man o hindi ang muling pagsalakay ng mga tudyo pagkatapos ng taglamig. Basta't patuloy nating ipagpaliban ang pag-ipon ng mga supply ng pagkain. Ang mga supply na karaniwang ipinapadala ng Ministry ng Digmaan ay hindi sapat para suportahan ang digmaan. Hindi magtatagal ang Prinsipe Xiaoyao.
Kung hindi siya makikipagtulungan, kapag naubusan na siya ng pagkain at lakas, hayaan na lang si Kaoksang na direktang arestuhin siya gamit ang kautusang imperial. Kulang na nga sa kasuotan at pagkain ng mga tudyo. Hindi ako naniniwalang muli silang salalakay pagkatapos ng taglamig. Tiyak na naghahanap lang ng dahilan si Zhao Zun para magpatumpik-tumpik. Dahil ayaw niyang isuko ang kapangyarihan at bumalik sa kabisera. Mahal na emperador, bagaman hawak ni Zhao Zun ang malaking hukbo. At kinatatakutan sa lahat ng dako. Kung madali niyang isusuko ang kapangyarihan sa militar, baka mahirapan na siyang protektahan ang kanyang sarili. Masalimuot ang sitwasyon sa hangganan. Kapag umalis siya, sino ang magbabantay doon? Ito ang mga bagay na dapat isaalang-alang ni Zhao Zun. Bigyan pa natin siya ng kaunting oras. Naniniwala akong pag-isipan niya itong mabuti. Kung gayon, sa tingin ng punong ministro, ano ang dapat kong gawin? Hindi naman maaari na maghintay na lang tayo ng ganito habang buhay. Mahal na emperador, sa aking palagay, maaari tayong magpadala ng isa pang kinatawan na may dalang mamahaling regalo patungo sa hangganan. Upang ipakita kay Zhao Zun ang inyong tapat na kalooban at determinasyon. Kasabay nito, maaari rin nating gamitin ang pagkakataong ito upang alamin ang totoong sitwasyon sa hangganan, na magagamit bilang gabay sa mga susunod na desisyon. Ako pa na isang emperador ang kailangang magpakita ng tapat na kalooban. Ako ang pinuno ng buong daigdig. Bakit ang lahat ay kay Zhao Zun lang sumusunod? Gayunpaman, ang dalawang daanan sa Timog Silangan ay matagumpay nang napasailalim sa ating kontrol. Ipinapakita nito na ang mga general doon ay walang balak magtaksil. Ano ba ang binabalak ng Zhao Zun na yan? Nais ba talaga niyang maghimagsik? Mahal na emperador, ngayong kayo na po ang nakaluklok sa trono. Dapat po kayong maging mapagnilay-nilay sa bawat sandali. Ang pagiging mainipin at pabigla-bigla ay tunay na malaking bawal para sa isang emperador. Ngunit malinaw na isa rin siyang general ng dinastyang Dajing. Bakit ang iba ay kayang isuko ang kapangyarihan sa palasyo? Habang si Zhao Zun ay hindi. Malinaw na hindi siya kaisa ng palasyo. Para lang akong nakikipag-usap sa pader. Masyadong madaling mawala ng pasensya. Walang kahit anong katangian ng isang emperador. Hindi na ako makapaghihintay pa. Hindi ba't madalas niyo akong tinuturuan na bilang emperador ay hindi dapat maging mabuhay ang isip? Maglalabas ako agad ng kautusan upang italaga si Kaoxiong bilang bagong general ng hukbo sa Beiguan at pamunuan ng mga maharlikang tagapangalaga patungong Beiguan upang bawiin ang kapangyarihan sa hukbo. Kung may lumaban, ituturing silang lahat na nagkasala ng pagtataksil sa bayan. May punto po ang inyong hinala, mahal na emperador. Ang aking bayan ay nasa Shigatse. Mayroong isang magandang ilog doon. Napakaganda mong kumanta. May pinsala ang binti mo. Bakit naglakad ka pa papunta rito? Nagtatago ka rito sa burol. At gusto kitang hanapin. Kaya syempre kailangan kong umakyat dito. May kailangan ka ba sa akin? Bakit, hindi ba kita pwedeng hanapin kung walang dahilan? At saka, kung hindi ako pumunta rito, paano ko malalaman na ang tunay mong bayan ay wala sa Huaxia? Kundi sa Shigatse. Nasa Huaxia talaga ang bayan ko. Liriko lang ng kanta yon. Kung ikaw ang kakanta, magiging nasa Shigatse rin ang bayan mo. Hindi ba't sinabi mo na kapag natapos na ang abalang panahong ito ay sasabihin mo sa akin? Kung sino ka talaga? Pwede mo na bang sabihin ngayon? Dahil mapilit ka. Sige, sasabihin ko na sayo. Huwag mo lang akong ituring na halimaw, ha? Maraming taon na akong namumuno ng hukbo. Kaya tiyak na marami na rin akong nakita at naranasan. Tingnan mo ito. Ito ang dinastyang Dajing kung saan ka nakatira. At ito naman ang Huaxia kung saan ako nakatira. Ang dalawang mundong kinabibilangan natin ay walang kinalaman sa isa't isa. Sa simula pa lang ay wala talaga silang ugnayan. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Nagkaroon ng pagbabaligtad ng oras at espasyo. At nagkataong nakatawid ako sa tagpuan na ito patungo sa inyong dinastyang Dajing. Baka balang araw, makakatawid ulit ako sa tagpuang ito para makabalik sa aking pinagmulang Huaxia. Ngunit sa ngayon, hindi ko pa alam kung paano makakabalik. Ah, ganoon ba? Pagbabaligtad ng oras at espasyo. Kaya pala iyon ang tinatawag mong paglalakbay sa panahon. Tunog kwentong alamat na ito. Maaaring bago sa inyo ang salitang paglalakbay sa panahon. Pero sa amin, marami ring kakaiba at mahiwagang bagay. Paano ka naman nakatawid dito? Hindi ko alam. Isa akong doktor sa hukbong militar. At habang nagmamadali akong isagawa ang aking misyon, nahulog ang sasakyan ko sa bangin sa gilid ng bundok at paggising ko ay narito na ako. Makakabalik ka pa ba? Hindi ko alam. Ang ilang nakatawid ay nakabalik.
Pero ang iba naman ay hindi na nakabalik habang buhay. Noong bumibili ka ng mga pagkain, sino ang kinakausap mo habang nakatingin sa hangin? Iyon ang aking sistema na kasama ko nang mapunta ako rito. Para lang akong may dalang tindahan kahit saan ako magpunta. Na nagbebenta ng lahat ng bagay. Mabibili ko ang mga ito gamit ang pilak na gantimpala ng aking sistema. Alam ko, malingking halaga ng pilak ang nagastos mo para tulungan akong bumili ng mga pagkain at gamot. Ito lang ang mayroon ako. Sa'yo muna ito. Pagbalik natin, hihilingin ko sa lahat na mag-ambag pa ng kaunti. Hehe, mabuti naman at marunong ka. Ang pilak na ibinigay mo, bagamat hindi nito mabibili ang mga produkto sa sistema. Pero maaari na itong magsilbing kabayaran sa akin. Binabati kita, host, sa unang pagkakataon, nakakuha ka ng gantimpalang 50 tael ng pilak sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap. Ang sistemang ito ay walang sariling mga misyon. Nagbibigay lang ito ng gantimpala base sa nakatakdang kwento. Wala talaga akong kontrol sa sarili ko. Halos magaling na ang sugat mo. Pagkatapos kong tanggalin ang mga tahi mo, maaari mo ba akong samahan sa lambak kung saan ko kayo iniligtas noong araw na yon? Anong gagawin mo doon? May naiwan ka ba doon? Gusto ko lang tingnan. Kung makakahanap ako ng daan pabalik sa Huaxia. Nailigtas ko na ang mga tao. Naipadala na rin ang mga pagkain. Malamang ay tapos na ang misyon ko rito. Oras na para subukang umuwi. Gusto mo na bang bumalik? Tutulungan kitang tanggalin ang mga tahi. Pagkatapos nito, maaari mo nang basain ang sugat. CJ. Ipinabili ko talaga ito sa bayan para sa'yo. Sukatin mo kung kasya sa'yo. Para sa akin ito. Napansin kong isang pares lang ng damit ang mayroon ka. Kaya ipinabili ko yan. Hindi tulad ng kabisera ang hangganan. Walang mabibiling magagandang tela rito. Pagtiyagaan mo na lang munang isuot yan. Hindi ko akalaing maalalahanin ka pala. Basta magustuhan mo, sapat na. Binabininghan. Guro. Guro, nariyan po ba kayo? Lolo he, ano pong ginagawa ninyo rito? Wala naman po. Kinukulit lang ako ng mga batang ito. Pinipilit nilang isama ko sila rito. Teka. Anong ginagawa mo? Tumayo ka riyan, bilis. Binabininghan, maraming salamat po sa pagliligtas sa aking buhay. Ako po si Tao King. Isang simpleng kawal lamang. Hindi po ako marunong magsalita ng magagandang salita. Ngunit kung kakailanganin ninyo ang tulong ko sa hinaharap, handa po akong itaya ang aking buhay para sa inyo. Totoo po, binabininghan. Kung hindi dahil sa inyo, matagal nang nawala ang braso kong ito. Binabininghan, maraming salamat po sa pagliligtas sa akin. Kapag gumaling na sila, makakabalik pa ba sila sa labanan? Ang iba ay kaya pa. Pero ang iba ay hindi na. Aayusin mo naman ang kalagayan nila, hindi ba? Siyempre naman. Pansamantala ko silang ilalagay sa kampo ng logistika. Pansamantala. Paano naman ang kinabukasan nila? Hindi ba't hahanapin mo pa ang daan pabalik sa Huaxia? Tayo na, sasamahan kita. Parang dito bumagsak ang ambulansya noong araw na yon. Ay hindi, parang doon pala. Tama, dito nga. Ano kaya talaga ang naging sanhi ng paglalakbay ko sa panahon? Sinta, ganoon mo ba talaga kabustong bumalik? Wala ba talagang kahit ano rito na magpapanatili sa'yo? Kaya pala. Noong araw na yon, bigla kong inikot ang manibela habang nagmamaneho. Nawalan ng kontrol ang sasakyan at nahulog sa bangin. Kaya aksidente akong napunta rito. Bumalik ka, bilisan mong bumalik. Hindi na makakabalik. Hindi ka na makakabalik.
Anong ginagawa mo? Hindi mo ba alam na maaari mong ikamatay iyan? Sa sandaling iyon, akala ko ay tuluyan ko na siyang mawawala. Halos lamunin ako ng ganoong nakakasakal na takot. Hindi na ako makakabali. Maayos naman ako nang mapunta rito. Hindi na ako makakabali. Lene, ayaw ko nang makipag-usap sa'yo. Ang malambing at nakakagigil na boses mula sa Jiangnan ay talagang napakalakas ng dating. Pati mga buto ko ay parang natutunaw. Nagkatotoo nga ba talaga ang tadhana ng Lovelock? Hindi na ako makakabali. Masaya ka ba? Hindi ah. Ang gusto ko lang namang sabihin. Siyempre maganda kung makakabalik ka. Pero hindi rin naman masama kung hindi na. Hindi ba't narito naman ako para samahan ka? Sistema, lumabas ka nga. Magandang gabi, host. Lene, hindi ako okay kahit kaunti. Gusto ko nang bumalik. Wala kang pananagutan. Sino ang dapat managot para maibalik ako? Ang iyong misyon. Napunta ako rito nang walang kaalam-alam. Anong misyon naman ang mayroon ako? Hindi ko alam. Ano ang kailangan kong gawin para matapos ang misyon? Hindi ko alam. Kailan ko naman matatapos ang misyon? Niloloko mo ba ako, wala ka palang alam? Tapos dinala mo pa ako rito. Mula nang mapunta ako rito. Ang sistema lang ang tanging koneksyon ko sa dating mundo. Pero ang sistemang ito, walang alam kapag tinatanong. Talagang wala akong mahinga ng tulong. Kahit saan ako lumingon. Dahil hindi na ako makakabalik. Maaari naman siguro akong uminom ng alak at kumain ng masarap, hindi ba? Pinchuan. Tulungan mo akong kumuha ng 2 banga ng alak sa bodega. Guro, may ginagawa po ako. Bakit po kayo naparito? Hi. Lolo naparito ako para makipag-inuman sa inyo. Guro, maupo po kayo rito. Guro. Lolo uminom muna kayo. Yenen, napakasarap na alak. Lolo naparito po ako dahil may gusto lang akong itanong. Maayos ba ang natatanggap niyong sahod sa kampo? Sahod po. Ibig kong sabihin, gaano karaming pilak ang nakukuha ninyo buwan-buwan? Kaming mga manggagamot ay nakakakuha ng 3 tile. Dahil ako ang may pinakamahabang karanasan. At may pinakamataas na kakayahan sa panggagamot. Nakakakuha ako ng 5 tile ng pilak buwan-buwan. Kung goon, alam niyo po ba kung magkano ang nakukuha ng general buwan-buwan? Guro, patawarin niyo po ako. Napakataas ng katayuan ng general. Hindi po ito bagay na maaari kong alamin o pag-usapan ng palihim. Ngunit ang alam ko po, ang mga kapitan sa hukbo ay nakakakuha ng 5 tile buwan-buwan. Samantalang ang mga katulong na general at vice-general ay tig 25 tile. Mas mataas ang posisyon ng tagapayo ng militar kaysa sa vice-general. Kaya hindi ko alam kung magkano ang sa tagapayo. Hehe. Alam ko na. Maraming salamat po, Lolo Teka, marami pa pong alak dito ah. Aalis na po ba kayo agad? Aalis na ako. Iyon na ang lahat ng alak na yan, inumin mo. Hindi ako nagbibiro o nananakot lang ah. Noong unang beses, mula sa tiyan ng halimaw na yon, nakakuha tayo ng 10,000 gin ng di kalidad na bigas. Sabi ni Matandang Chen mula sa kusina, makalipas lang ang 2 araw, sa bodega. Bigla na namang sumulpot ang maraming mais at kamote. Dati ay hindi man lang natin narinig kung ano ang kamote na yan. Anong nakapagtataka rito? Hindi ba't sinabi ng general na nanggaling iyon sa korte? Sus, 10,000 kilo yon. Nakita mo ba ang pangkat ng transportasyon na nagdala nyon? Ang 10,000 kilo ng pagkain na biglang lumitaw ng walang bakas. Bukod sa mga halimaw. Sino pa ang may ganitong malaking kakayahan? Sinasabi mo bang nagsisinungaling ang general? O na ang general ay isang halimaw? Ang tanga mo talaga kahit kailan. Ang tinutukoy ko ay si Binibining Han. Si Manggagamot Han. May nagtuturing na sa akin na isang halimaw.
Siya nga. Tingnan mo. Ang mga sugatang sundalo sa ikatlong kampo ay biglang gumaling lahat. Pagkatapos ng maraming araw na walang pagkain. Sa pagdating pa lang niya ay nakapagpalabas na agad siya ng ganoon karaming pagkain. Kung hindi siya halimaw, ano siya? Sa tingin ko ay malabo iyon. Kung si Binibining Han ay isang halimaw, bakit hindi niya pininsala ang mga sugatang sundalo? Sa halip ay iniligtas pa sila. Hindi ba't ang mga halimaw ay nananakit ng tao? Yan din ang hindi ko mawari. Basta mula pa noong unang panahon, kailanman ay walang babae sa kampo ng militar. Ginamitan man lang ni Binibining Han ng kulam ang general. Kaya siya pinapasok dito ng general. Buwisit, ginamitan ng kulam. Sasabihin mo pang ginamitan ng kulam. Kulam pa higit. Tingnan natin kung makakapangkulam ka pa. Manggagamot Han. Napakawalang hiya mong nilalang. Sabi nga, ang kaunting tulong ay dapat tinutustusan ng malaking utang na loob. Hindi ka lang walang utang na loob. Tinawag mo pa akong halimaw. Bubugbugin kita, hindi ko mapapatawad ang tulad mong walang utang na loob. Binibining Han, maawa po kayo. Lakas ng loob mong sabihin halimaw ako. Kung matapang ka, huwag mong kainin ang pagkain ko. Malaman mo sana na kahit halimaw ako, mabuting halimaw pa rin ako. Walang ginagawang matino araw-araw. Puro lang chismis at paninirang puri. Tingnan mo kung hindi kita patutularan sa iba. Mahal na prinsipe, malinis na po ng inyong guards camp ang lugar. Ito po ang talaan. Pakiusap, buksan nyo. Dalawa lang sila. Opo, General. Ano-ano ang inamin nila? 2 araw bago ang ikalawang pag-atake ng Tuju. Dinakip ang kanilang mga pamilya upang gawing hostage. Basta't maghintay sila na magpadala ang mahal na prinsipe ng pagkain sa lungsod ng Yong'an. Kailangan lang nilang sirain ang tulay na bakal sa lambak ng bundok. Pagkatapos magtagumpay, hindi lamang pakakawalan ang kanilang mga pamilya. Bibigyan pa sila ng 1,000 baka at tupa. Pinagtabi mo ba ang mga pahayag nila para ipareho? Opo, eksaktong magkatugma ang mga pahayag nila. Paano mo sila pinakitunguhan? Ayon sa batas ng militar, pinalo na sila ng 20 beses gamit ang pamalo ng militar. Ang natitira po ay naghihintay ng utos mula sa mahal na prinsipe. Magpadala muna ng tao upang tingnan ang pamilya ng dalawa. Kung talagang dinakip sila, hanapin sila at iligtas. Ang natitira ay asikasuhin ko pagbalik ko sa lungsod ng Ling'an. Masusunod po, gagawin ko na agad ito. Nariyan ba ang mahal na prinsipe? Nandito po. Sinabi ng mahal na prinsipe na kapag dumating si Binibining Han, maaari siyang pumasok agad. Aba, Xiao Zhengfei. Ilang araw na kitang hindi nakikita. Bakit kayo nakasuot ng baluti? Makikipagdigma na naman ba kayo? Magandang araw, Binibining Han. May kailangan pa po akong asikasuhin. Kaya magpapaalam na muna ako. Sige, humayo ka na. Mahal na prinsipe, may gusto po akong isang guni sa inyo. Oh, sabihin mo nga, pakinggan ko. Mahal na prinsipe, sa totoo lang, gusto ko sanang humingi ng sideline sa inyo. Sideline, ano ang ibig sabihin yon? Mahal na prinsipe. Hindi sapat sa akin ang 5 tael ng pilak kada buwan bilang doktor ng hukbo. Kaya bukod sa pagiging doktor ng hukbo, gusto ko ring maging tagapayo mo sa militar. Napakatalino ko kaya. Marami akong magagandang ideya. Mahal na prinsipe, hindi mo ba pag-isipan? Bakit ka naman magiging tagapayo sa militar? Hindi ba mas maganda kung maging prinsesa ko na lang? Ito ba talaga ang matalik kong kaibigan na kilala ko bata pa lang? Sa wakas, ang 26 na taong gulang na pusong bato ay ibig na rin. Napakaraming mararangal na binibini sa kabisera ang baliw na baliw sa kanya. Ngunit mukhang mabibigo silang lahat ngayon. Hoy, mahal na prinsipe. Seryoso ako, ah. Itinuturing kitang kaibigan. Pero may iba ka palang balak sa akin. Seryoso rin ako. Nakakainis ka. Lene. Mahal na prinsipe. Napakawalang galang naman ng kawal mong ito. Huwag mo siyang pansinin. Siya si Hua Chenyu, anak ng Duke ng Heng. Pumunta lang siya rito para makakuha ng kaunting karangalan sa militar mula sa akin. Ah, pumunta ka lang pala rito para magpaganda ng pangalan. Ayusin mo ang ugali mo sa harap ko. Kundi ay huwag mo akong sisihin kung mabubugbog kita hanggang sa malaglag ang mga ngipin mo. Mukha ka namang mahinhin at mahina. Pero parang paputok ka pala kung magalit. Ako si Han Li. Babae, 22 taong gulang. Isang natatanging mag-aaral na lumaktaw ng baitang sa Universidad ng Medisinang Militar. Nag-aral at lumahok na rin ako sa modernong digmaan.
Nasa isip ko ang iba't ibang mga sikat na kaso ng digmaan sa kasaysayan. Sa kakayahan ko, kayang-kaya kong gampanan ang tungkulin bilang tagapayo sa militar. Kaya ngayon, formal at seryoso akong nag-apply sa inyo. Gusto kong maging tagapayo mo sa militar. Sinabi ko na rin naman, hindi ko kailangan ng tagapayo. Ang gusto ko ay maging prinsesa kita. Mahal na prinsipe, seryoso ako. Huwag ka namang magbiro ng ganyan. Kaya pala may mga usap-usapan sa labas na inaakit kita. Kapag ipinagpatuloy mo pa yan, hindi ko na malilinis ang aking pangalan kahit ano pang gawin ko. Sino ang nagsabi niyan? Tianyu, hulihin mo ang taong iyon at dalhin sa akin. Iyong mga kawal lang naman sa labas. Tama naman ang sinabi nila. Gusto ko ngang talaga na akitin mo ako. Tianyu, bilisan mo at dalhin mo rito ang taong iyon. Gusto ko siyang bigyan ng malaking gantimpala. Mahal na prinsipe, huwag mo na akong biruin, maaari ba? Alam mo naman kung saan talaga ako nanggaling. Kailangan ko ring bumalik doon balang araw. Hindi ka na makakabalik. Ano? Dahil alam kong hindi ka na makakabalik. Masaya ako. Kaya ngayon ko lang nagawang lakasan ang aking loob. Naipahayag ang pagmamahal ko sa'yo. Pero, ituloy mo. Pero, una, hindi naman ako nagmula sa marangyang pamilya. Pangalawa, wala akong maimpluwensyang pamilya na sumusuporta sa akin. Hindi tugma ang ating katayuan sa buhay. Paano ako magiging prinsesa mo? Walang pakialam ang prinsipe mo sa mga bagay na yan. Ako mismo ay isang mandirigma lang na lumaki sa gitna ng digmaan. At nakikipaglaban sa putikan. Kaya ang magiging prinsesa ko ay hindi kailangang maging isang marangal na binibini. Basta't mahal ko siya, sapat na yon. Kahapon, sinamahan ko siyang maghanap ng daan. Puno ng pagkabigo. Natatakot na baka umalis na lang siya ng tuluyan. Nang malaman kong hindi na siya makakabalik. Nasabik ako ng buong magdamag. Puno ng kagalakan ang aking puso. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Hindi ko ito maaaring palampasin. Natatakot akong mawala siya dahil sa aking karuwagan. Natatakot sa sakit ng tanggihan. Ngunit kailangan ko siyang panghawakan. Ako. Anong ikaw? Pumapayag ka na ba? Kung gayon. Nahihiya siya. Ibig sabihin nito ay pumapayag na siya sa akin. Magmadali ka, maghanda ng mga alay. Ako, ang prinsipe, ay mag-aalay sa mga Diyos ngayon din. Kilos, bilisan mo. Ulat. Mabilis ang ulat mula sa biguan. Papasukin. Mahal na emperador, mabilis ang ulat mula sa biguan. Alam ko na nga ba. Ginawa niya lang iyon para linlangin ako at makuha ang mga rasyon ng hukbo. Tingnan niyong lahat ito. Ano, umatras ang hukbo ng Tuju. Kung dumarating ang mga Tuju ng may matinding puwersa. Bakit bigla silang umatras? Ano ang dahilan nito? Tapos na ba agad ang digmaan? Sinasabi sa ulat ng digmaan na kusa raw umatras ang mga Tuju. Kakaiba nga ito. Bakit pa tayo maghahanda ng mga rasyon? Hindi niyo ba nakikita? Ang pangalawang pagsalakay ng mga Tuju ngayong taglamig ay isang kasinungalingan lamang. Ginamit lang ito ni Zhao Zun bilang dahilan para hindi bumalik sa kabisera. Dahil ayaw niya lang maging isang walang kwentang prinsipe. Nagawa pa niyang humingi ng napakalaki. At hilingin sa akin ang mga rasyon para sa malaking hukbo. Malinaw na may masama siyang balak. Napakatalino ninyo, mahal na emperador. Ginamit ni General Zhao Zun ang digmaan para linlangin ang korte sa mga rasyon. Hindi natin maaaring palagpasin ang ganitong gawain. Ipinapakiusap ko, mahal na emperador, na maglabas ng utos na ibalik si General Zhao Zun sa kabisera ng may bantay. Upang litisin sa Dali Temple. Tama po, mahal na emperador. Bagaman pinatagal ng korte at hindi nagpadala ng mga rasyon. Niloko pa rin ni Zhao Zun ang korte. Napakalakas ng kanyang loob na gamitin ang hukbo para sa sariling kapakanan. Karapat dapat siyang parusahan ng kamatayan dahil sa kanyang kataksilan. Kung hindi parurusahan ng mabigat ng mahal na emperador ang mga rebeldeng ito. Natatakot ako na kahit makarating si Cao Caong sa biguan, hindi niya pa rin makukuha ng maayos ang kapangyarihan sa hukbo. Hawak ko ang kapangyarihan sa kawanihan ng digmaan. Ngunit ang dungguan at nanguan ay napunta na sa kamay ng iba. Isang hakbang na lang ang kulang para maabot ng pamilyang Cao ang pinakamataas na kapangyarihan.
Kung makukuha ng aking kapatid na si Kaoxiong ang kapangyarihan sa hukbo ng Beiguan at pamunuan ng malaking hukbo sa hangganan, ang pamilyang Cao ay magkakaroon ng dalawang makapangyarihang opisyal sa korte at mananatiling pinakamalakas na pamilya sa palasyo na hindi kailanman babagsak habang buhay. May iba pa ba kayong mungkahi, punong ministro? Mahal na emperador, naniniwala po akong dapat muna tayong maghintay. Maghihintay pa? Opo. Ang kapatid ni Ginoong Cao na si Kaoxiong ay maraming araw nang naglalakbay patungong Beiguan dala ang inyong kautusan. Kahit papaano, dapat muna nating hintayin ang balita mula kay Kaoxiong. Hindi pa huli ang lahat para magpasya ang mahal na emperador pagkatapos nyon. Sige, susundin ko ang payo ng punong ministro. Kapag may balita na mula kay Kaoxiong, saka na tayo magpapasya. Dahil alam kong hindi ka na makakabalik. Masaya ako. Ngayon ko lang nakuha ang lakas ng loob na ipahayag ang pagmamahal ko sa'yo. Siguraduhin selyadong mabuti ang dugtungan. Kundi ay masasayang lang ang lahat ng pinaghirapan natin. Huwag kayong mag-alala, binibininghan. Mag-ingat po kaming mabuti. Sa pag-extract ng mataas na konsentrasyon ng alkohol, kapag nasugatan ang mga kawal sa labanan sa hinaharap, may iwasan ng epektibo ang impeksyon ng bakterya at mababawasan ang kanilang pagdurusa sa sakit. Luma ang mga kagamitan, magaspang ang proseso, at bagaman kaunti lang ang nagagawa, mas mabuti na ito kaysa sa wala. Kung makakapag-imbak pa tayo ng mas marami, magkakaroon ng karagdagang proteksyon ang mga kawal. Matagal-tagal ko na rin hindi naririnig ang boses ng sistema. Sinubukan ko itong kontakin ng ilang beses noon. Pero hindi talaga sumasagot ang sistema. Ngayon, sa wakas ay nagsalita na ulit ito. Binabati kita, host, sa matagumpay na pagtuturo ng iyong kakayahan. Gantimpala, 500 tiles ng ginto. Pagtuturo ng kakayahan. Makakakuha rin pala ng gantimpala sa ganitong paraan. Nakuha ko na. Kaya pala nakakuha ako ng gantimpala sa nakaraang 2 beses na nagligtas ako ng tao at nagpadala ng pagkain. Dahil pala gumawa ako ng mabuti. Isang hindi inaasahang biyaya talaga. Hindi ko naman binalak na magturo ng kahit anong kakayahan o magpakabayani para lang gumawa ng mabuti. Matalino lang talaga ang batang si Tao King. Habang tumutulong siya ay palihim siyang natuto. Sistema. Sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi na ba talaga ako makakabalik? Host, huwag mo nang isipin ang mga bagay na walang kabuluhan. Ulitin ko. Sabi ni Bodha, ang bawat taong nakakasalamuha mo sa buhay na ito ay may utang na loob o koneksyon sa iyo sa nakaraang buhay. At sabi pa ni Bodha, ang tinatanong ko ay kung hindi na ba talaga ako makakabalik. Tapos magbabanggit ka sa akin ng tungkol kay Bodha. Host, napakahina naman ng ulo mo. Hindi ko pa ba nalinaw ng sapat? Pumunta ako rito at iniligtas si Zhao Zon. At nahulog ang loob niya sa akin. Nang napakalalim. Ito na ba talaga ang nakatadhana kong katapusan? Si Zhao Zon ba talaga ang nakatakda kong makasama sa buhay na ito? Ang tanga. Tsisi. Dahil nakatadhana na akong mamuhay rito habang buhay. At makasama si Zhao Zon sa buong buhay ko. Hindi ko na ito iiwasan pa. Plaplanuin ko ng mabuti ang aking hinaharap. At buong puso kong tatanggapin ang pagmamahal niya. Hindi ka naman pala ganoon katanga. Pinapakomplika mo pa. Sana sinabi mo na lang na tanggapin ko na lang ang pagmamahal ni Zhao Zon. At manatili rito habang buhay, di ba mas madali? Magsisimula ako sa pagbibigay sa kanya ng maliit na regalo. Noong una, gusto ko sanang iregalo ang karaoke speaker. Para suhulan si Zhao Zon. At makuha ang posisyon bilang tagapayo ng hukbo. Pero hindi inisip ni Zhao Zon ang kanyang dignidad bilang general. At prangkanyang ipinahayag ang pagmamahal niya. Ang dami niyang pakulo. Ito ang unang pagkakataon na magreregalo ako sa lalaking gusto ko. At siya pa ay isang matapang na general sa sinaunang panahon. Masyadong moderno at kakaiba ang karaoke speaker. Talagang hindi angkop sa panahon na ito. At medyo nakakapanibago.
Ano kaya ang dapat kong iregalo? Masyadong kaunti ang mga bantay mo, hindi ligtas. Kailan mo babalak bumalik sa lungsod ng Ling'an? Hoy! Bakit ka natutulala riyan? Tinatanong kita. Lanan. Kailan ka babalik sa lungsod ng Ling'an? Hindi natin maitatago ang sitwasyon doon ng matagal. Alam ko. Maghintay pa tayo ng ilang araw. Ano pang hinihintay mo? Hinihintay ko si Binibining Han. Kaya pala parang wala ka sa sarili mo kanina pa. Babae lang pala ang iniisip mo. Karaniwan ay napakalmado at napakatalino mo sa harap ng libu-libong sundalo. Bakit kapag nakatagpo ng babaeng nagugustuhan, nag-iba ka ng pagkatao? Halika, salinan natin ang baso ni Guro. Makinig ka. Hindi mo naman kaaway si Binibining Han. At hindi mo rin siya sundalo. Masyado kang naging mapusok at prangka noong araw na yon. Tiyak na natakot mo siya. Bakit hindi mo nakuha ang loob niya? Kung sa pamumuno ng hukbo at pakikipaglaban sa digmaan, siguradong magaling ka riyan. Pero pagdating sa pag-unawa sa mga kababaihan, at sa pagpapasaya sa kanila, diyan ay kailangan mo nang magpaturo sa akin. Sabihin mo na, bilis. Si Hua Tianyu ang pinakasikat sa grupo ng mga mayayamang binata sa kabisera. Marami nang dumaang babae sa buhay niya. At napakadali sa kanya ng larangan ng pag-ibig. Siya ay isang tunay na eksperto sa pag-ibig. Talaga ba? Bro, naging mapurol na ba ang utak mo sa kampo ng militar? Hindi mo ba alam ang tungkol sa tradisyonal na pamamanhikan? Kailangan mo man lang maghanap ng tagapamagitan. Sino ba naman ang bigla na lang mamumuwersa na gawin siyang asawa ng prinsipe? Ano bang pinagkaiba niyan sa isang pinuno ng mga tulisan na nangingidnap ng mapapangasawa? Nang hindi man lang tinatanong ang saloobin ng babae. Ngunit iba siya sa mga binibini mula sa mararangal na pamilya. Ganoon pala karami ang patakaran sa pag-ibig. At napakaraming pasikot-sikot. Napakapahirap naman talaga. Akala ko ay malaya at simple lang siya. Na hindi na kailangan ang mga tradisyonal na ritual. Sa huli, naging masyadong simple lang pala ang tingin ko. Bakit ka na naman nakatulala riyan? Ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Paupuin mo na siya, bilis. Halika rito, maupo ka. Kinuha ko lang ang kandado ng pag-ibig na matagal ko nang inaalagaan. At ang taong pinapangarap ko ay dumating nga. Tunay ngang ang kandado ng pag-ibig na ito ang nag-ugnay sa ating tadhana. Itinadhana talaga ito para sa atin. Ang hirap magpanggap na mahinhing binibini. Sobrang nakakangawit at nakakailang. Hindi ako mapakali sa buong katawan ko. Ito, para sa'yo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito ka-espesyal at katangi-tanging bagay. Kahit hindi ko alam kung para saan ito. Ngunit sa ganda ng pagkakagawa nito, tiyak na isa itong napakapambihira at mahalagang bagay sa mundo. Ipinagkaloob niya talaga sa akin ang ganito kahalagang bagay. Wow! Ano ito? Napakaganda naman. Mamahaling relo kaya yan na binili ko sa malaking halaga. Hindi pwedeng basta-basta na lang kunin ng iba. Hoy, ibalik mo sa akin yan, bilis. Regalo ko kaya yan sa mahal na prinsipe bilang tanda ng pag-ibig ko. Sinasabi mo bang tanda yan ang pag-ibig mo para sa akin? Matagal ko kayang pinili yan. Ganoon ba siya katapang? Ang mga itinuro ko pa namang diskarte sa pag-ibig kanina. Sa harap ng ganito kaprangka at tapat na pagmamahalan nilang dalawa, ay naging walang silbi lang pala. Napakaganda talaga. Tunay ngang iba siya sa mga karaniwang binibini. Napakalantad at napakatapat niya. Hindi talaga ubra sa kanya ang mga lumang diskarte ni Hua Tianyu. Ano namang espesyal doon? Hindi kailangan ang payo ng iba. Hindi kailangan ng mga laro. Sundin lang ang nilalaman ng puso. Ang pagiging tapat ang pinakamabuting paraan. Hala! Para saan ba ito ginagamit? Mahal na prinsipe. Relo ang tawag dito. Huwag mo na akong tatawaging mahal na prinsipe simula ngayon. Tawagin mo ako sa pangalan ko. CJ. Mas malapit tayo sa isa't isa kapag ganoon. Sige na nga. Relo ang tawag dito.
Kapag isinuot ito sa kamay, makikita rito ang oras. Mayroon din itong kumpas. At maaari mo ring malaman ang direksyon. Zhao Zun, tanggapin mo ang utos ng emperador. May kautusan ang kamahalan. Simula sa araw na ito, si Cao Xiong na ang hahawak sa posisyon ng general. Kaya naman, inaatasan ka na magmuni-muni at suriin ang iyong sarili. Huminto kayo. Maging mahinahon ka. Ano bang kabaliwan ang ginagawa mo riyan sa loob? Anong nangyari? Maupo ka muna bago tayo mag-usap. Makikipag-away ka ba? Nagpadala ang korte ng imperyo ng kapalit sa kanyang posisyon. Ang kanyang kapangyarihang militar ay binawi na. Bakit? Kapananalo pa lang niya sa labanan. Sinasabi sa palasyo na ang kanyang mga nagawa ay nagdudulot ng banta sa emperador dahil sa hawak niyang malaking hukbo. Naniwala naman ang kamahalan. Kung nais nilang magparatang ng kasalanan, madali lang makahanap ng dahilan. Napakasutil at walang silbi ng emperador na ito. Ang mayabang na mukha ng mapagsamantalang si Cao Xiong ay talagang labis na. Inasahan ko na ito noon pa. 4 na taon nang nakaupo sa trono ang kamahalan. At patuloy niyang tinatanggal ang mga dating opisyal. Kaya lang dahil abala ako sa digmaan. Kaya naantala lang ang pagpapalit sa akin. Kung alam mo na pala, bakit galit na galit ka pa ng ganyan? Maaari kong isuko ang kapangyarihang militar. Pero ang paratangan ako ng pagtataksil pagkatapos kong itaboy ang mga kaaway para lang akong ginamit at itinapon. Hindi ko ito matatanggap. Puno ng mga sipsip at mapaglangis ang buong palasyo. Nag-alay ako ng buhay at pawis para sa bayan. Ngunit sa huli, ganito pa ang sasapitin ko. Nagawa mo na ang lahat ng iyong makakaya. Hayaan na nga. Isusuko ko na ang kapangyarihang militar. At babalik sa kabisera para maging isang malayang prinsipe. Mabuti pang mamuhay na lang ng tahimik. Kung saan ka pupunta, doon din ako. Lagi akong nasa tabi mo para sumuporta. Kung gayon, hindi na tayo babalik sa lungsod ng Ling'an. Pagkatapos ng turnover sa kampo, isasama natin si Ping Chuan. At didiretso na tayo sa kabisera. Ang mahigit 80 personal na gwardiya sa lungsod ng Ling'an ay pamumunuan ni Xiao Zhengfei. Para maunang maglakbay, magkikita-kita tayo sa kondado ng Qingshui. Bago sabay-sabay na papasok sa kabisera. Nakaayos na ang lahat ng gamit. Maaari na tayong umalis ngayon din. Zhao Zun, sasama ako sa inyo pabalik sa kabisera. Ayoko nang manatili sa kampong ito kahit isang saglit. Hindi maaari, anak ka ng isang marangal na pamilya. Ang manatili sa kampo upang magsanay at magpalakas ng pangalan ang tamang landas para sa iyong karera. Kung sasama ka sa akin pabalik, baka masira lang ang iyong kinabukasan. Ngunit napakaboring naman kung mananatili ako rito. Huwag kang mag-alala. May ibibigay ako sa iyo para hindi ka mabagot. Tingnan mo, pindutin mo lang ito at tutunog na. Ano ito? Napakakakaiba naman ito. Kamangha-mangha. Dahil may kasama na ako nito. Hindi na masamang manatili sa kampo. Sige, mananatili na lang ako rito. Itatalaga ko ang mga sugatang sundalo bilang iyong mga personal na gwardiya. Hayaan mo muna silang magpalakas sa lungsod ng Ling'an. Itinuring na tayong mga baldado sa digmaan ng palasyo. Puno ng pagkakataon ang landas sa ating harapan. Mula ngayon, sumunod kayo sa akin. At sisiguraduhin kong hindi masasayang ang inyong kinabukasan. Nangangako kaming susunod at magtatanggol kay Binibining Han hanggang kamatayan. Lalisan ko ng tahimik ang kampo ngayong araw. Kaya huwag na kayong maghatid. Mag-ingat po kayo sa inyong paglalakbay, General. Naway maging ligtas ang inyong paglalakbay, General. Mag-ingat po kayo, General. Bumalik na kayo. Oras ng pagsasanay ngayon. Bumalik na kayong lahat sa pagsasanay. Mga kapatid, huwag niyo na akong ihatid. Bumalik na kayong lahat. Ang inyong pagkakaibigan at katapatan ay hinding-hindi malilimutan ni Zhao Zun. Kung ipahintulot ng tadhana sa hinaharap, magkikita tayong muli sa kabisera. At sa oras na yon, mag-inuman tayo hanggang sa malasing. Ligtas na paglalakbay po, General. Mag-ingat po kayo, General. Hahaha. Ang tanyag na prinsipe Xiaoyao na kinatatakutan ng lahat. At may napakalaking ambag sa bayan. Ngayong babalik ka na sa kabisera. Bakit hindi ka man lang nagsabi ng maaga? Para naman nakapaghanda ako ng isang piging para sa iyong pag-alis.
At maihatid ang Prinsipe Xiaoyao. Napakagalang nyo naman, General Cao. Hoy! Bakit ka pa pumunta rito nang may pakunwari? Napakaraming nakamit na tagumpay sa digmaan ng Prinsipe Xiaoyao. At matagumpay na naitaboy ang mga kaaway. Tiyak na bibigyan kayo ng malaking gantimpala ng kamahalan pagbalik nyo sa kabisera. Binabati ko po kayo, mahal na prinsipe. Salamat sa iyong mabuting salita. Kung gayon, dito ko na kayo ihahatid, mahal na prinsipe. Ngayong wala na ang Prinsipe Xiaoyao sa Beiguan. Tignan natin kung mababantayan din ng maayos ni Cao Xiong ang Beiguan. Hahaha. Sobra na yan. Ikaw. Lene. Ang yabang ng kontrabida kapag nagtatagumpay. Humanda ka sa akin. Dahil nagpasya na tayong ibalik ang kapangyarihan sa hukbo. Huwag na tayong gumawa ng gulo. Huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal ang kayabangan ni Cao Xiong. Sa pag-aabang ng mga Turk, Ara, at ng 3 kaalyadong bansa. Sa tingin ba niya ay kaya niya? Hindi niya mapapanatili ang posisyon bilang general ng Beiguan. Mas mabuting bumagsak siya ng tuluyan. Sige na. Oras na para umalis tayo. Mag-ingat kayo sa daan. Mamimiss ko kayo. Bumalik ka na. Magkikita pa naman tayo ulit. Papanorin ko muna kayong makaalis. Aalis na kami, magkita na lang tayo sa kabisera. Konting tiis na lang, mga 1 oras pa. Makakapasok na tayo sa lungsod para makapagpahinga. Sa wakas, makakahinga na rin ng maluwag. Mula nang mapunta ako sa panahong ito. Palagi na lang akong nasa kampo ng hukbo. Ngayong araw, sa wakas ay makikita ko na ang hitsura ng bayan sa dinastyang Dajing. Lumalamig kapag sumasapit ang gabi. At hindi pa humihinto ang bagyo ng niebe. Sarado na rin ang mga tindahan sa loob ng lungsod. Mukhang hindi tayo makakapasyal ngayon. Ang pagbawi sa kanyang kapangyarihan sa hukbo ay ang pagtatapos ng kanyang marangal na nakaraan. Tiyak na masama ang loob niya at nalulungkot. Mabuti pang hayaan muna siyang mapag-isa para gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang mga kasama natin sa paglalakbay ay pawang mga mapagkakatiwalaang tao. Hindi naman tayo marami. Kaya hindi kailangang magtipid ng husto. Pakainin natin ang lahat ng masasarap na pagkain. Para may lakas sila sa paglalakbay. Palaging nakakakuha ng magagandang bagay si Binibining Han mula sa kung saan. Sanay na kami rito at hindi na nagtataka. Ang inyong abang lingkod kasama ang aking pamilya ay nagpupugay sa Prinsipe Xiaoyao. Masyado naman kayong formal, Tio Luo. Ang gobernador ng kondado ng Qingshui na si Luo Hai ay matalik na kaibigan ng aming pamilya. Ito naman po si Tia Luo. Nagpupugay po ako sa inyo, Tio Luo at Tia Luo. Kuya Zhao. Sino po siya? Napakagandang binibini naman niya. Yuan, huwag kang maging walang galang. Pasensya na po sa kawalan ng galang ng aking anak. Huwag niyo po sanang samain ang loob niyo. Ayos lang po, wala yon. Kumusta? Ako si Han Li. Ikinagagalak ko kayong makilala. Kamayan ang tawag dito. Simbolo ito ng pakikipagkaibigan. At tapat na pakikitungo sa isa't isa. Yuan. Si Ate Han Li ang piniling prinsesa ng Kuya Zhao mo. Mula ngayon, kailangan mo na siyang tawaging hipag. Tingnan mo nga naman. Puro ka talaga biro. Ang ganda ng panahon ngayon. Kayo talagang dalawa. Huwag na kayong magkunwari sa harap namin. Tuloy po kayo. Hahaha. Binibining Han, tikman mo ito. Ito ang espesyalidad ng kusinero sa mansyon. Hindi masyadong matapang ang lasa ng ulam na ito. Bagay na bagay sa panlasa mo. Ang timog ng dinastyang Jin ay katabi ng Ara, Tuju, at Mongolia. Binibining Han. Namumukadkad ng husto ang mga krisantemo sa likod bahay. Tingnan natin doon. Sige po. Ang bakuran sa ilalim ng gabi ay mas may kakaibang alindog kaysa sa araw. Lumalalim na ang gabi at lumalamig ang hamog. Binibini, magpahinga ka na muna. Bukas pagising mo, mamasyal kang mabuti para makita ang ganda ng mansyon. Maraming salamat po sa pag-aalala, Ginang. May kumatok sa hating gabi. Tiyak na may importanteng nangyari. Sino yan? Binibining Han, pakitingnan mo naman po agad. Lasing na lasing po ang mahal na prinsipe. Walang tigil sa pagsusuka. At mukhang nahihirapan ng husto.
Lasing ang mahal na prinsipe. Mababa lang talaga ang toleransya ng prinsipe sa alak. Bihira siyang uminom ng sobra sa karaniwang araw. Ngunit ngayon, hindi ko alam kung bakit napainom siya ng sobra kasama ang gobernador ng kondado. Binibini, pakiusap po, tingnan niyo na siya. Maghintay ka lang sandali. Puro kayo mga walang utang na loob. Ipinagtanggol ko ang hangganan. Nagtiis ng hirap at gutom. At sumabak sa gitna ng labanan. Bakit niyo ako sinisiraan ng ganito? Huwag muna tayong pumasok. Makinig muna tayo. Ligtas naman siya. Basta magbantay lang tayo rito sa labas. Hayaan muna natin siyang ilabas ang lahat ng galit niya. Opo. Puno ng dusa ang puso ng prinsipe. Matagal na niya itong kinimkim. Kung hindi niya ito mailalabas ng tuluyan ngayon. Ang tinik na ito sa puso niya ay hindi kailanman mawawala. Sa sandaling ito, hindi niya kailangan ng mga salita ng pag-aalo. Ang tahimik na pagsama sa tabi niya. Ang pinakamainam na gamot sa kanyang dusa. Napakalamig ng puso ng Emperador Jing. Binigo niya ang tapat na puso ng kanyang opisyal. Sa wakas ay nailabas din niya ang lahat. Dapat ay gumaan na rin ang pakiramdam niya. Dahan-dahan lang. Huwag niyo siyang naabala. Masyadong matapang ang amoy ng alak. Mas bubuti ang pakiramdam niya kung bubuksan ang bintana para mahanganan. Ang dakilang prinsipe na nagtatanggol sa hangganan ay napilitang humantong sa ganitong kaawa-awang kalagayan. Talagang nakakadurog ng puso. Elngan, maiiwasan mo yan, humiga ka ng maayos. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Kawalping, mag-uumaga na. Bumalik ka na at magpahinga. Ako na ang bahalang mag-alaga sa kanya rito. Ngunit malalim na po ang gabi. Nangangamba po akong mahirapan kayo, binibini. Ayos lang, isa naman akong manggagamot. Mas maingat at maalaga ako sa pasyente kaysa sayo. Huwag ka nang mag-alala. Kung gayon, kayo na po ang bahala, binibining Han. Nasa kabilang silid lang po ako. Tawagin niyo lang po ako kung may kailangan kayo. Kumain ka muna. Para mahimasmasan ka sa alak. At gumaan ang pakiramdam ng tiyan mo. Humiga ka ng maayos. Kapag malinis ang paligid, gagaan din ang loob niya paggising niya. Alam kong nawalan ka ng kapangyarihan sa hukbo. Pero bakit kailangan mong magpakalasing ng ganito? Bakit mo pinahihirapan ang sarili mo? Sarili mong katawan lang din naman ang sinasaktan mo. Hindi ako marunong magsalita ng mga mabulaklak na salita para aluin ka. Pero alam ko na ang pagtatapos ng isang yugto ng buhay ay maaaring ding maging simula ng isa pa. Naiipit ka sa gitna. Kaya ang makaalis ng ligtas ngayon ay siya ng pinakamagandang wakas. Gaano karaming sama ng loob ang kinimkim mo? Punasan natin ito at matulog ka ng mahimbing. Magiging maayos din ang lahat paggising mo. Hindi ako pagod. Kaya ko pang bantayan ang hangganan. Talaga bang sulit ang lahat ng sakripisyo ko? Puno ng panghihinayang ang mundo. Gaya ng mga tauhan sa mga aklat. Ang naghahangad ng lakas ay nawawala ng lakas. Ang naghahangad ng kapangyarihan ay naliligaw ng landas. Ang hinahangad ay hindi nakukuha. At ang nakukuha ay hindi naman talaga ninanais. Ang dulo na buong buhay na tinatakbo ng iba ay maaaring simula pa lamang na kinagisnan na ng iba. Lahat ng ito ay bahagi lamang ng tadhana. Hindi ko matanggap. Talagang hindi ko matanggap. Bakit ka umiiyak? Nasaktan ba kita? Ang sama ng loob ko. Sobra akong nasaktan. Lagi mong sinasabi na hindi ka marunong mag-alo. Pero ikaw ang pinaka-nakakaintindi sa akin. At pinakamagaling magpagaan ng loob. Salamat sa iyo, aking sinta. Pasensya na at nakita mo akong ganito. Hindi naman. Hindi madaling umiyak ang isang lalaki. Maliban na lamang kung talagang nasasaktan na siya. Masyado mo lang kinimkim ang sama ng loob. Mabuti pang iyak mo na lang lahat. Mas gumaan ba ang pakiramdam mo matapos umiyak? Mas gumaan na. Tama ang sinabi mo. Ang nakaraan ay simula lamang ng bagong yugto. Hindi na kailangang magtanim ng sama ng loob. At magdusa ng mag-isa. Hindi mo kailanman naging kasalanan ito. Hindi lang marunong magpahalaga ng talento ang emperador. Puro hinala at pagdududa lang ang alam niya. Balang araw, siya rin ang magsisisi sa ginawa niya. Tama. Mula ngayon, haharapin ko ang anumang hamon. At reresolbahin ang bawat problema. Hindi lang naman pakikipaglaban ang alam kong gawin. Bagaman mahaba ang landas sa hinaharap, makakamit ko pa rin ang sarili kong tagumpay. At narito ako para samahan ka.
Dahil dumating ako sa buhay mo. Sasabayan kita sa bawat hakbang. At magkasama nating haharapin ang unos. Sama-sama nating tahakin ang mas magandang bukas. Mabuti na lang at sa oras ng aking kabiguan, ay kasama kita sa aking tabi. Maliwanag na ang umaga. Wala nang laman ang tiyan mo dahil sa pagsusuka kagabi. Kumain ka na muna para magkalaman ang tiyan mo. At magpahinga ka ng mabuti. Salamat sa pagbabantay sa akin buong gabi. Ihahatid na kita pabalik para makapagpahinga ka. Huwag nang mag-abala. Nasa tabi lang naman at napakalapit ng tinutuluyan kong bakuran. Magpahinga ka na lang ng mabuti. Kapag gumaan na ang iyong kalooban, ito ay magiging isang bagong simula. Unti-unti ring bubuti ang lahat sa hinaharap. Magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagod sa paglalakbay kahapon. Bakit hindi pa kayo natulog ng mas matagal? Dumating na si Binibining Han. Sanay na po kami sa kampo ng hukbo. Binibining Han. Napakagising din po ng maaga ni Binibining Han. Maaga po kayong pumunta rito para hanapin kami. May kailangan po ba kayo? May mahalaga nga akong sasabihin. Dinalhan ko kayo ng almusal. Huwag kayong magmadali, dahan-dahan lang. Mayroon para sa lahat. Tingnan niyo ang mapang ito. Tumpak ba ang pagkakaguhit ko rito? Binibining Han, napakahusay at napakadetalye po ng pagkakaguhit ninyo sa mapang ito. Ngunit ang tanong, tumpak ba ito? Mukhang tumpak naman po. Mabuti. Makinig kayong mabuti. Sino sa inyo ang nakatira sa sakop ng Kangzhou at Jingzhou? Tumayo kayo sa labas ng bilog. Ganoon ba karami? May hindi po kayo nalalaman, Binibining Han. Tigang ang lupa sa Kangzhou. Sa hilagang bahagi ng kondado ng Qingshui. Maraming lupain ang hindi mapagtamnan. Kaya ang Jingzhou ang nag-ugnay sa Kangzhou at sa kabisera. Mas maunlad ito. At mataba rin ang lupa. Ngunit karamihan sa mga lupa ay inangkin na ng mga mayayamang angkan. Bukod sa pag-aaral ng sining ng pagkaartesano. O kaya ay maging kargador sa lungsod. Magtinda sa kalye. O kung wala na talagang mapagpipilian, ang magsundalo na lang. Ay! Ganoon pala yon. Gusto nyo bang magtrabaho at kumita ng pera malapit sa sarili ninyong bayan? Para makatulong din sa mga mamamayan doon. Gusto po namin. Siyempre naman po. Magpahinga muna kayo. Huwag kayong mag-alala. Marami pa kayong gagawin pagkatapos nito. Huwag ninyong kalilimutan. Sinabi ko na sa inyo noon na ang buhay ay isang malaking labanan. Ngunit ang labanan nyo ay hindi rito. Matumalang benta sa tindahang ito ng tela. Maayos naman ang takbo ng tindahang ito ng bigas. Bakit sarado ang tindahang iyon? Binibining Han, bilang isang babae. Bakit napaka-interesado ninyo sa pagnenegosyo? Dahil kapag may pera lang tayo makakakain ng sapat. Hindi ko pa nakakalimutang kapos sa pagkain ng inyong kampo. May maipaglilingkod po ba ako, Binibini? Itatanong ko lang po sana kung ipinapaupa o ibinebenta ang tindahang ito. Opo. Ngunit, huwag kayong mag-alala, Lolo. Mga bantay ko po silang lahat. Maaari po ba akong pumasok para tingnan? Mga bantay ninyo po silang lahat. Tuloy po kayo, mahal na panauhin. Magandang araw po, Lolo. Lolo, magkano po ang benta niyo sa tindahang ito? Sinabi po ng aking amo na ibibigay niya ito sa halagang 270 tael ng pilak. Hindi po ba kayo ang may-ari? Ako po si Wang. Tagapamahala lamang po rito. Pupunta po ang aking amo sa kabisera pagkatapos ng bagong taon para makapiling ang kanyang anak. Kaya nagmamadali siyang ibenta ito. Hindi ba medyo mahal ang 270 tael? Hindi po, 270 tael lang po nyon. Sayo na ang buong gusaling ito. Binibini, ito po ang pinakamataong lugar sa kondado ng Qingshui. Kahit ang isang ordinaryong bahay lang ay nagkakahalaga na ng 300 tael. Tio Wang, parang medyo sobra naman po ang pagmamalaki nyo. Kupas na nga ang karatulan ng pagbebenta sa may pinto. Mukhang ilang buwan na yon nakapaskil doon. Tio Wang, gaano ka na po katagal na tagapamahala rito? Mula nang magbukas ang tindahang ito, sumusunod na ako sa may-ari. Higit 10 taon na po. Ngayong ibinebenta na ang tindahang ito. May iba pa po ba kayong gagawin? Bakit hindi ka nalang manatili para tulungan ako? Dodoblehin ko ang dati mong sahod. Napakabuti naman po niyan. Baka lang po hindi magustuhan ng Binibini ang tulad ko. Dati po ay nakakatanggap ako ng 2 tael ng pilak kada buwan.
Kung sasama ako sa inyo, magiging 4 na tile na ito kada buwan. Hindi ba't parang hulog na ito ng langit? Ayusin mo muna ang turnover sa dating may-ari. At dalhin mo rito ang titulo ng lupa. Pagkatapos ay pag-uusapan natin ang mga susunod na hakbang. Opo, opo, opo. Binibininghan, saan po kayo nakakuha ng ganyang karaming pilak? Lihim. Tayo na. Mag-ikot pa tayo sa ibang lugar. Hindi sapat ang isang restoran lang. Sino nga ba talaga ang binibininghan na ito? Hindi ko alam. Pero may isang bagay akong alam. Kung susunod tayo sa kanya, tiyak na hindi tayo magugutom. Mga kapatid, ang tindahang ito, mula ngayon, ay pag-ari na nating lahat. Simula bukas, kayong lahat ay magtatrabaho sa ilalim ng pamamahala ni Tio Wang. Matuto kayo ng may pagpapakumbaba. At pagbutihin niyo ang inyong mga kasanayan. May iba pa akong mga bagong gawain para sa inyo sa hinaharap. At muli ko kayong aayusin ng sama-sama. Sige po. Gantimpala, 1,000 tile ng ginto. Gantimpala, paraan ng paggawa ng semento. Gantimpala, paraan ng pagpipino ng asin. 54 na malalaking gantimpala. Eksaktong tumutugma sa 54 na sugatang sundalo. Ito ang espesyal na gantimpala ng sistema sa akin para sa maayos na pagkukop sa mga lumikas. At sa pagpapakita ng habag sa mga naghihirap. Tio Wang, saan po ba rito pwedeng bumili ng lupa? Magkano po ang presyo ng bawat mo ngayon? Kung nais po ng binibini na magpatayo ng bahay, kailangan nyo lang pong bumili ng pampublikong lupa mula sa kagalang-galang na hukom ng kondado. Hindi ako magpapatayo ng bahay. Balak kong magbungkal ng lupa para sa pagsasaka. At magpatayo rin ng isang malaking babuyan. Sa katayuan niyong iyan, binibini, ay magsasaka at mag-aalaga po kayo ng baboy ng personal. Hindi ako ang mismong gagawa niyan. Sila ang magbubungkal at magtatanim sa mga tiwangwang na lupa. Para magkaroon sila ng marangal na kabuhayan. Gusto ko lang silang turuang mangisda kaysa bigyan sila ng isda. Upang matutunan nilang buhayin ang kanilang mga sarili. Ganoon pala. Napakalaki ng malasakit ng binibini sa mga mamamayan. At napakamatulungin nyo. Tunay na kayo ay isang napakabuting tao. May kautusan na po ang hukom ng kondado noon pa. Na pwedeng magbungkal ng tiwangwang na lupa ng kusa. Kapag naging mabunga na ang lupa, ito ay mapupunta na sa nagbungkal nito. Libre po ang mga tiwangwang na lupa. At napakaluwag ng mga patakaran. Mayroon akong mga pataba at binhi. Pati na rin ang teknolohiya sa pagsasaka. Kayang-kaya nating buhayin ang buong tiwangwang na lupang ito. Para makinabang ang mga mamamayan dito. Tio Wang, maaari po ba niyo akong samahan bukas para tingnan ang pinakamalapit na tiwangwang na lupa? Binibini. Hindi naman po sa gusto ko kayong panghinaan ng loob. Ngunit ang mga karaniwang tao nga ay halos walang makain. Saan pa po sila kukuha ng sobrang pagkain para mag-alaga ng baboy? Huwag po kayong mag-alala, Tito Wang. Bago pa man maani ang mga pananim sa tiwangwang na lupa, ako na ang bahalang magtustos ng lahat ng pagkain ng baboy. Ngunit mahirap din pong hanapan ng merkado ang karne ng baboy. Hindi ito kayang bilhin ng mga mahihirap na mamamayan. Habang ang mga mayayamang pamilya naman ay nandidiri rito dahil tingin nila ay mababang uri ito ng karne. Walang bibili sa mga baboy na alagaan mo. Huwag niyo na pong alalahanin ang bagay na yan. Sinisiguro ko sa inyo na sa loob ng 10 araw. Ang mga inaayawang karne na ito ay pag-agawa ng mga mayayaman sa lungsod. Totoo ba ang sinasabi niyo, binibini? Tiyak na magiging abala kayo bilang may-ari na halos hindi na makatapak sa lupa ang inyong mga paa. At sasakit ang inyong mga binti sa kapaguran. Ngayong araw, magpaskil ka na ng anunsyo para sa pagkuha ng mga manggagawa sa may pintuan. Basta't masipag at tapat. At handang magtrabaho. Makakatanggap sila ng sahod na 1 tile ng pilak bawat buwan. Libre na rin ang pagkain at tirahan para sa lahat ng magtatrabaho. Masusunod po, binibini. Gagawin ko po agad ito. Walang sasayanging oras. Tito Luo. Nabalitaan ko po na sa kondado ng Qingshui, kung sino ang magbungkal ng tiwangwang na lupa ay siya ang magmamay-ari nito. Totoo po ba ito? Totoo yan. Malawak ang lupain sa Kangzhou ngunit kakaunti ang tao. Kaya walang napapala ang mga mamamayan kahit magpagod sila. Mahirap talagang makakuha ng ani. Ang mga baog at tiwangwang na lupang iyon ay hindi man lang pinapansin ng mga mayayamang pamilya. Alam ko na kung ano ang pinagmumulan ng problema. Sa pagkakataong ito, plano kong bungkalin at linisin ang lahat ng tiwangwang na lupang iyon. Sa ngayon, nagsisimula na akong kumuha ng mga magsasaka. Kapag sapat na ang tao, magsisimula na agad kami sa paggawa. Gusto ko rin sanang itanong sa inyo, Tito Luo, kung kailangan pa ba nating asikasuhin ang mga kaukulang dokumento.
Plano mo talagang bungkalin ang mga tiwangwang na lupang iyan na walang sinumang nagkakagusto. Kasalukuyan ng kinukuha ang maraming magsasaka. Kapag kumpleto na ang mga tao, maaari na kaming magsimula ng buong lakas. Napakabata pa ng babaeng ito, ngunit mayroon siyang mabuting puso at malawak na pananaw. Kung mapapakinabangan ang tiwangwang na lupa at maitatag ang mga negosyo rito, tuluyan ng makakaahon sa kahirapan ang mga mamamayan ng kondado ng Qingshui. Tunay ngang isa itong malaking biyaya para sa lahat. Titulo, hindi lang po pagbubungkal ng lupa ang gagawin ko. Plano ko ring magtayo ng mga kainan at magtayo ng malalaking kulungan ng baboy. Kapag naitatag na ang iba't ibang negosyong ito, masusolusyonan nito ang gutom at kabuhayan ng napakaraming mamamayan. Kaya sana po, titulo, ay ilihim nyo muna ito pansamantala. Huwag nyo po itong ipapaalam agad sa palasyo. Ang bagay na ito ay makakabuti sa bansa at sa mamamayan. At magdadala ng biyaya sa lahat. Napakagandang balita nito. Bakit kailangan mo pa itong ilihim, binibini? Dahil nga po ito ay isang mabuting bagay para sa bansa at sa mamamayan. Kaya kailangan muna natin itong ilihim. Kagagawad pa lang ng mahal na prinsipe ng kanyang kapangyarihan sa hukbo. At kung magpapakitang gilas tayo ng labis, ay baka paghinalaan lang siya ng mga opisyal sa palasyo. Magdudulot lang ito ng kapahamakan. Naiintindihan ko ang iyong punto. Napakaselan niya ng sitwasyon ni Zhao Zon sa ngayon. Kaya hindi na dapat natin ito ipagmalaki. Huwag kang mag-alala, binibini. Mananatiling tikom ang aking bibig tungkol dito. At gagawin ko ang lahat para protektahan ito. Upang hindi mabunyag ang inyong mga plano. At maiwasan ang mga mata at tainga ng palasyo. Sinta. Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Bakit bigla mo na lang naisipang? Hindi ba't buong umaga ka lang natutulog kanina? Ngunit bukas ay kailangan na natin bumalik sa kabisera para humarap sa emperador at ibalik ang kapangyarihan sa hukbo. At kailangan pa nating bumalik para magpakasal. Manatili ka muna rito ng ilang araw pa, mahal na prinsipe. 5 araw. 5 araw lang, maaari ba? Sige na nga. Gaya ng sinabi mo, 5 araw lang. Titulo, kukunin ko na po ang buong malawak na tiwangwang na lupang ito. Mabuti. Bukas, ang titulo at mga dokumento ng tiwangwang na lupang ito ay ipadadala sa iyong mga kamay. Tingnan niyong lahat ng mabuti. Ito ay tinatawag na stone baton. Gagamitin ito laban sa mga kaaway. Kapag nakuryente, mangangatog o pansamantalang mahihimatay ang kaaway. Kung may manghahas na pumunta sa ating proyekto para manggulo o manubo, gamitin niyo ito para kuryentehin sila. Pagkatapos, dalhin ang nahuling masamang tao sa hukuman. Ang gobernador ng kondado ang hahatol para sa inyo. Habang walang nanggugulo, tamang-tama na simulan ang pagtatayo ng babuyan. Para makabalik tayo sa kabisera ng payapa ang isip pagkatapos. Bilisan niyo ang pagtatayo. Siguraduhing matibay at ligtas ito. Mag-imbak ng sapat na pagkain ng baboy. At ihalo ito sa kangkong, isda, at hipon para ipakain. Sa ganitong paraan, mas lalaking malulusog ang mga baboy. Malawak at walang harang ang tiwangwang na lupang ito. Mahirap ang pagbabantay dito. Magdaragdag pa ako ng 2 proteksyon. Huwag po kayong mag-alala, binibini at mahal na prinsipe. Ako ang bahala rito. Walang magiging problema. Ano nang sinabi mo? Sigurado ba ang balitang iyan? Totoo po ito at walang duda. Kumalat na ito sa bawat sulok ng Beiguan. Ikaw. Pumunta ka agad at imbitahan si Prinsesa Yuje rito. Tandaan mo. Dapat kang maging magalang sa kanya. Huwag mo siyang babaliwalain kahit kaunti. Masusunod po. Amang Khan, mukhang may malalim kayong iniisip. May emergency po ba? May maitutulong ba ako? Yujia. Alam mo ba ang tungkol kay Zhao Zon, ang general ng Beiguan na matagal mo nang hinahangaan? Opo. Ano pong nangyari sa kanya? Binawi ng emperador ng Dajing ang kanyang kapangyarihang militar. Ngayong magulo ang sitwasyon sa Beiguan. Ang nagbabantay doon ay pinalitan na ng isang general na nagngangalang Cao Xeong. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para magtipon ng mga sundalo at salakayin ang Beiguan. Tungkol dito, ano ang iyong opinyon? Ano? Binawi ang kapangyarihang militar. Kahit na palagi kong hinahangaan ang general ng Beiguan. Ngunit mas mahalaga ang kapakanan ng bansa. Dapat kong isantabi ang aking personal na damdamin. Handa akong tumulong sa inyo, Amang Khan. At gawin ang lahat para sa ating tribo.
Ngunit hindi ko pa naririnig ang tungkol sa kaoksaong na ito. Kaya kailangan ko pa ng inyong gabay para mapaghandaan ito sa hinaharap. Amang Khan. Ang tanyag na si Zhao Zun ay umalis na sa biguan. Para sa atin. Sa tingin ko rin ay hindi natin dapat palampasin ang pagkakataong ito. Sa tingin ko, hindi lang tayo. Kapag nalaman ng kalapit na bansa ng Ala at bansa ng Meng ang balita tungkol sa pagpapalit ng general sa biguan, tiyak na hindi rin nila palalampasin ang pagkakataong ito. Ang bansa ng Ala at Meng ay katabi ng lungsod ng Ling'an. Habang ang katabi naman natin ay ang lungsod ng Yong'an. Nakalimutan niyo na ba, Amang Khan? Ayon sa balitang ibinalik ni Erbu, ang mga sundalong sasaklolo sa lungsod ng Yong'an kaya ay ang mga taong dala ni Kaoxiong. Magsama ka ng ilang malalakas na bantay. Pumunta kayo sa bundok para manghuli ng mababangis na hayop. Para masarap ang hapunan natin mamayang gabi. Karne. May karne nga. Ang daming karne. Ibabahagi ba ito sa atin? Matagal na akong hindi nakakakain ng karne. Huwag kayong mag-unahan, huwag magtulakan. Pumila kayong lahat ng maayos. Lahat makakakuha. Pumila kayo at huwag magtulakan. Ang magtulakan pa ay hindi bibigyan ng pagkain. Huwag niyo silang itaboy. Hayaan niyo silang pumila sa likuran. Masusunod po. Pumila na kayo ng maayos. Mabait ang mahal na prinsipe. Pinapayagan kayong pumila sa dulo. Maraming salamat po sa kabutihan ng mahal na prinsipe. Panginoon, Panginoon. Nalaman na po namin ang ginagawa nila. Ano ang ginagawa nila? Ang mga magsasakang iyon ay nakasakay sa kalesa ng bumalik. Napakahaba ng pila nila sa harap ng kainan. Nanghihingi sila ng pagkain. Nagdedemonstrasyon. Anong demonstrasyon, hindi demonstrasyon, namimigay sila ng pagkain. Namimigay sila ng libreng pagkain. Gaya lang po ito ng pagpapamigay ng lugaw. Opo, Panginoon. Nakita rin po naming maraming pulubi ang nakipila. Narinig pa namin silang sumisigaw ng malakas. Salamat sa dakilang kabutihan ng mahal na prinsipe. Mahal na prinsipe? Bakit may mahal na prinsipe na naman? Sino at saan galing ang mahal na prinsipeng iyon? Hindi rin po namin alam kung sinong mahal na prinsipe iyon. Masyadong madilim at napakaraming tao. Hindi namin nakita ng malinaw ang mukha niya. Kaya Luo, maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap. Naging napakasaya ng pananatili ko rito sa kondado ng Qingshui. Araw-araw kang abala sa labas. Hindi ka man lang namin naasikaso ng maayos. Kapag ikinasal na kayo ni Huier, pupunta kami sa kabisera para magdiwang kasama nyo. Hihintayin ko po kayo sa kabisera. Kailangan nyong pumunta, ah. Yuan. Ito ang regalo ko para sa inyo. Binigyan mo pa kami ng regalo. Maraming salamat, Ate Han. Nasaan na ba tayo? Gising ka na pala. Nakatawid na tayo sa hangganan ng Jingzhou, nasa bayan ng Mianchi na tayo. Sakop na ito ng prinsipe ng Jingzhou. Ang tagal ko palang nakatulog. Walang kausap. Siguradong naipag-isa ka at nabagot, no? Dati kapag naglalakbay ako, nakakabayo ako. Kailanman ay hindi ako nakaramdam ng pagkabagot. Nang samahan kitang sumakay sa kalesa, sumakit pa ang buong katawan ko. Lalo na itong braso ko. Mukhang mababaldado na. Kailangan mo itong hilot-hilutin. Dapat ang kutsero ang sisihin mo. Ang kutsero ang nagpatakbo ng matagtag. Ipahilot mo sa kutsero yan. Kawawa naman ako. Dahil ayaw tulungan ng aking asawa ang prinsipeng ito. Ako na lang mismo ang gagawa. Napakamaalalahanin talaga ng aking asawa. Paano ko naman hindi pahalagahan? Inaaway mo ba ako, mahal na prinsipe? Di ba gusto mong hilutin kita? Halika rito. Marunong ka palang mag-kung fu, binibini. Natakot ka no? Sige na. Natatakot na ang iyong asawa sa pagkakadagan mo. Anong asawa pinagsasabi mo dyan? Nakakainis ka. Hindi pa nga ako nakakasal sa'yo, eh. Naku po, ito na naman. Mabaho ang asawa mo. Umalis ka nga dyan, bilis, umalis ka. Napakahaba pa ng biyahe.
Patugtugan muna kita ng kanta. Napakagandang pakinggan ito. Para hindi ka mabagot.